saan ka pala napasuot, ano? Oo. Eh, kayo rin ho, kung saan din po kayo napasuot eh. Mang Conrado, yan na po ang kumbentong pupuntahan ko. Eh, kayo ho, saan po ang tuloy niyo? Babalik ako kay Janet. Ipangako niyo sa akin, mamahalin niyo ang aking mama. Ibinabalik ko na po ang inyong mga mata, mahal na Birhen. Hindi na ako makatatagal sa hirap at pagod. Ibalik na ninyo ako sa kadiliman. Sinabi ko sa iyo, Angelita, daranas ka ng hirap at mga pagsubok. Bakit ngayon ay sumusuko ka na? Hindi ko pa nakikita ang tibay ng iyong pananalig at kataimtiman ng iyong pananampalataya sa akin. Patawarin ninyo ako, mahal na Birhen. Sa aking kahinaan, nakalimot ako sa dinanas kong pagkabigo. Lumakad ka na, Angelita. Naghihintay ang iyong magandang kapalaran. Ayaw mo bang makita ang iyong ama at ina? Salamat po. Maraming salamat po.
Lisa. Ang pakiramdam ko parang galing ako sa isang matagal na pagkakatulog. At ngayon lang ako nagising. At magsisimulang mabuhay na muli. At makabubuti, limutin mo na ang nakaraan. Ang bata! Dahan-dahan ka sa pagmamaneho mo. Sige na, Ineng. Sige na. Itigil niyo sandali. Huwag ka nang umiyak. Huwag ka nila marinig. Kukunin ka nila uli sa akin. Tahan na, anak. Tahan na. Marinig. Pagod na rin ako eh. Tahan na, anak. Tahan na. Angelita, kung ano man ang mangyari sa akin, malalaman mo rin na ako ang iyong ina sa pamamagitan ng kwintas na yan. Pero kung ako'y pala rin at makabalik ako, babalikan kita, anak. Nasaan ang bata?
Nasaan? Nasaan? Alam ko na. Alam ko na kung saan naroon ang bata. Niloko niya tayo. Iniwan niya sa bahay. Anong nangyari sa inyo? Ang anak ko. Baka nakuha na nilang anak ko. Ibig ko makausap si Don Miguel. Sandali lang ako tawagin ko siya. Samahan mo ako sa kanya. Sandali lang ako na matatawag. Patuloyin mo. Alam kong magbabago ka na yung pasya. Kaya ka na pa dito upang kunin ng pera, hindi ba? Hindi ko kailangan ng inyong pera. Saan naroon ang aking anak? Ibalik niyo siya sa akin. Siguro naluloko ka na. Kung nasa akin ang aking apo, bibigyan pa ba kita ng salabi? Ni isang kusing manghihinayang ako ipagkalob sa'yo. Nabol ako ng inyong mga tauhan kagabi. Pero nalinlang sila, di ba? Tingnan mo, Janet. Ako'y hindi mahirap kausapin. Dodoblehin ko na ang 20,000 pisong ipagkakalob sa'yo. Ibigay mo lamang sa akin ang aking apo. Kung siya sa puder ko, magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Hindi ako naniniwala sa inyo. Alam kong naririto ang aking anak. Tinatago niyo siya sa akin. Sige! Kung ayaw ko maniwala, ikaw ang bahala. Halugugin mo ang buong kabahayan. Pero ipinauna ko sa'yo na masasayang lamang ang pagod mo.
anong ginagawa ninyo? Bakit niyo sinusunog yan? Bakit hindi ko susunugin? Araw-araw sinusunog ko yan. Ay ba? Saan naman ang galing? Sino siya? Sino namang babaeng gutom sa kwarta ang kinalolokohan mo at magdamag kang hindi mo? Wala, Papa. Natulog ako sa hotel. Para mag-isip na mabuti. Napatunayan kung tama ka. Tama ka. Nasasayang lang ang panahon at walang katuturang takbo ng aking buhay. May isip ka rin pala. Ano naman ang gagawin mo ngayon? Magbabago na ako. At ang unang-una kong gagawin, pakakasalan ko si Jeanette. Hindi ako papayag. Hahadlangan kita. Papa, alam mo bang ikaw ang dahilan kung bakit nawalan ako ng hangaring magpakabuti at magkaroon ng magandang pangarap sa buhay? Dahil sa'yo, natuto akong magsugal. Natuto akong maglasing. At lahat ng babae umibig sa akin, mukhang kwarta sa'yo. Wala nang matino. Ngayon, hindi mo na ako pwedeng diktahan dahil hindi kita susundin. Mahal ko si Janet at mahal din niya ako. Kapag ako'y sinuway mo, aalisan kita naman, ha? Diego! Kapag umalis ka ngayon, huwag ka nang babalik! Bakit ka pa nagbalik? Saan niyo itinago ang aking anak? Sabi ko siyang wala rito. Umalis ka at huwag ka na pakikita sa akin! Hindi ako aalis hanggat hindi niyo ibinalik sa akin ang aking anak. Umalis ka! Patay na siya. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ate, nakakahiya kay attorney. Tayo na. Dito, at dito na po si Jeff.
Senyorito, bakit hindi po niyo ipinagtapat na kayo hindi Para na... ano ba? Para pangawaan niya ako? Ngayon ko lamang naisip na ang dapat ko palang kasuklaman ay yung mga taong gumawa ng paraan para mabuhay ako. Para maging isang lumpo. Isang inutil. Nena, kinuha na bang order para sa Avenida? Oo, pati ho yung dun sa Makati at saka sa Cubao na ihatid na rin. Ate, ito yung sinasabi ko sa inyong hanap buhay. Mga ready-made pants. Malakas din naman. Madalas na we can even make deliveries in time. Iningatan ko ang mga gamit mo, ate. Lalo-lalo ng makina. Alam ko magbabalik ka sa pananahi at matutuwa lalo ang mga suki mo. Alam mo, kahit anong gawin ko, sabi nila, di raw kita mapapantayan. Hindi mo na ako mananahi, Lisa. Ha? Hahanapin ko ang aking anak. Ate, 9 na taon na ngayon ang nakaraan. Mula nang ikaw ay... maaring patay na siya ngayon. Kailangan malaman ko kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Kung siya ay patay, ibig kong makita ang kanyang puntod. Pero malakas ang kutob ko. Nabuhay ang aking anak. Sasamahan kita, ate. Gagawin ko itong nag-iisa. Kung loloobin ng Diyos, makikita ko rin ang aking si Angelita. Oo, kanto, okay. Hoy, bakit kayo lang to? Eh, bakit? Student eh. Anong student? Ba? Ay, yan ang sabi, BOT. Tingnan ko muna yung BOT mo! Pambihira naman itong mga taon to, hindi na naawa sa amin. Ang haba-haba niyan tahit mo eh. Estudyante ka pa ba niyan? Pambihira naman oh. Kita ng konti sa inyo kami mga driver, ganyan ang gagawin nyo. Naku, sorry ho, namatay ho. Pati si Gregory nagdabog pa. Dala niyo mama, nagmamadali kami. Sandali lang ho, sandali lang ho. Gregory, hoy, makisama ka, napapahiya ako sa ating mga customer. Sandali lang ho, baka nakaroon ng konti diferensya ho. Excuse me, excuse me. Just a minute, ladies and gentlemen. There is a little trouble. Unfasten your seatbelts. Ano ba nangyari dito kay Gregory? What's the matter with you, Gregory? Dala niyo, mama! Nagmamadali kami! Sandali na lang ho ito. Tagal ho? Hindi, andad din ho ito, andad ho. Konti siya na. Ay, malanday, malanday! Ay, malanday, malanday, malanday! Ay, na pala isang jeep eh. Halika na, doon na lang Halika na! Halika, tumulay tayo! Teka muna, huwag kayong makalisan. Sandali lang naman ito eh. Bulok lang, sasaka mo eh. Ano ka ba naman? Bakit ba naman dito sinusunod mo yung mga pasahero ko? Pambira ka naman oh. Eh, ano ba gagawa mo? Bulok yung jeep mo, Goryo. Ano bulok ang jeep?
Oy, sandali na ang lalakad dito. Dito ko na sa akin. Pambihira ka naman. Hindi ka kumuha ng panibagong pasahero mo. Pasensya ka. Bulok ang jeep mo. Nakikita rin tayo. Oo. Ani ba itong bakal? Goryo! Goryo! Hindi ko pasporos. Sindihan mo na ang jeep mo. Salamat. May lighter ako. Negro. Kala mo kung sino kang... Ano ba, Gregory? Makisama ka naman! Mama, anong nangyari? Wala, ayaw mandar eh. Iniwan ako ng mga pasahero ko. Sayang, malakas pa naman ang kita ngayon. Nagtataka ko ba't nagmamalaki ito si Gregory? Binubusog ko naman sa gasolina. Bakit hindi niyo tignan ng spark plug niyo? Spark plug? Huwag nga makilang. Bumi ka na, kumain ka na, mainit ang araw. Makikilang ka paano spark plug? Ano naintindihan mo sa spark plug? Bakit, bikali ko ba? Spark plug. Sandali lang. Tanggal nga pala yung spark plug. Subukan natin. Ayaw din ah. Bakit kaya? Kasi ho, ini-start niyo, hindi pa ho naka-switch. Ba, oo nga pala. Hindi ko na-switch. Maandar na. Hanga ako sa'yo ah. Bay, para kang genius. Uminom ka ba, Jin? Para kami matang angel, nakikita mo nangyari. Halika, hatid na kita. Saan ka pupunta? Sige ho, salamat na lang po. Hindi, papasyal kita eh. Sige ho. O, ito na lang. Bumili kang candy. Masama ho yan sa ipin eh. At saka isa pa ho, nakakasira ho yan sa kutis. Hindi, puro candy nga kinakain ko eh. Kaya, ha, ganun ba? Nakakasira ba ng kutis? Salamat ha. Ayaw mo talaga tanggapin. O, sige, papasada na ako. Ha? Buti na lang, tinulungan mo ako. Kaya kayo ho mga driver, bago ho kayo umalis sa inyong mga tahanan, check upin niyo ho muna ang inyong mga gasolina, gas, baterya, at ang inyong spark plug. Mayamot gagawin ko. Oo. Baka sakaling masiraan ako ulit. Ikaw na gumawa ng jeep ko ha. Ayaw mo talaga magpasyal. Hindi ho, Sige, salamat na lang. maraming salamat sa'yo ha. Ano, ayaw ba talaga sumakay? Kasi baka gusto mo ipasyal kita, alam mo naman. Mama, sasakay mo ba kayo? Oo, Manandayo, Mananday. O sige, sumakay na kayo, bababa ko lang yung hood. Malanday! Anong gagawin ninyo? Wala kang pakialam. Papatayan ninyo ang inyong asawa?
nagpapaksil sa akin. Dapat siyang mamatay. Hindi kayo makakaalis dyan. Hindi kayo makakaalis dyan hanggat hindi kayo nangangako sa akin na bibigyan ninyo ng pagkakataong makapagpaliwanag ang inyong asawa. Marami ng taong nagsisisi dahil sa maling akala. Gusto ba ninyong matulad kayo sa kanila? O sige, nangangako. Akin na ho yung baril ninyo. Alis na ako. Babalik ka ba bukas? Oo. Sorry, sweetheart. Nagkaila ako sa'yo. Hindi ko nasabi ang tungkol sa kapatid ko. Kapatid? Galing ako sa bilangguan. Wala na akong malalapitan at mahinga ng tulong kundi siya. Eh, ba't hindi mo sinabi ka agad? Eh, nahihiya ako eh. Montik na makadisgrasya. Kundi dahil sa batang... Kundi dahil sa kanya. Aalis na po ako. Eto na pong baril nyo. Ano ba pangalan mo? Angelita po. Angelita, salamat ah. Wala pong anuman. Lea, sweetheart. Bayaw. Salamat, Bayaw. Mabuti na lang nakita kita. Saan ka galing? Hindi ko na matandaan. Sa dami ng lugar na inabot ko. Nakita mo na ba ang mga magulang mo? Hindi pa nga eh. Sa tingin ko nagugutom ka na. Totoo yun. Nagugutom din ako eh. Tena, kumain tayo. Oh, init pala. Kaya nga pala, natatandaan mo ba si Leonor at si Daniel? Napakabait sa akin na mag-asawang yun. May anak na sila. At Angelita rin ang pangalan. Basta daw babae ang maging anak nila, ay susunod sa akin pangalan. O pagkatapos ito, saan naman tuloy mo? Sasama ako sa'yo. Buti nga. Wala naman akong kasama sa bahay eh. Nakakabanas yung nag-iisa. Hindi wala akong makausap. Bilang nga ako ng soft drink. Soft drink? Sandali lang ha. Kayo, sunod ha! Hindi ako loko-loko! Ginagawa kong buwang-buwang, ha? Nakainom lang ako! Alam nyo, lasing ako, no? Mga buwang-buwang! Walang hiya! Hindi ako lasing! Hindi ako hapang! Sabote ala nga! Isang bote laban! Wala na ho kaming alak. Anong wala nakikita ko dyan? Akala nyo wala akong pera? Magkano ba ka? Biling kita, ha? Ay, uwi na ho kayo. Uwi na eh! Wala kang pakialam! Mga buwang mo tantanin eh! Mga buwang-buwang! Akala nyo wala akong mata? Meron ako! Nakita ko may alak kayo! Ba't kayo sisinungaling? Bukod ka kung sunuhod yung pala, ha? Ha? Alatega! Alatega! Kawawa nga ang din. Mula nang mamatay ang asawa niya, naging lasengga na siya. Pag sabihin nyo, nang umalis ang kampo niya si Angelita, doon na nagsimulang uminom niya si Bilain.
Ang batang yun ang nakapagtataka. Gayong bulag, bigla na lang nawala. Siguro kinuha na ng tunay na mga magulang. Ano pang magulang ang kukuha sa bulag na yon? Di ba napulot lang ni Mang Arturo si Angelita sa sunugan ng basura ni Aling Tade? Naku, yan nga. Nasabi ko. Ano ba kayo? Sa halip na pagtawanan ninyo, tulungan ninyo. Bakit naawa? Saan ba siya nakatira? Kuya! Mami, bilhin mo akong alak, ha? Oo. Mga wawalaw! Yan yung mga buha ko, no? Ha? Inumin mo muna ito. Ano yan? Kaping mainit. Ayoko. Sige na, inumin mo muna. Ubusin mo. Sino ka? Janet ang pangalan ko. Janet? Hindi kita kilala. May itatanong lang sana ako sa'yo. Huwag kang magagalit. Ano yon? Totoo bang may napulot ang asawa mo sa basurahan ng isang bata? Si Angelita. Ang batang yun dadala ng malas sa buhay namin. Mula nang dinala ni Arturo dito sa Angelita, nagkahirap-hirap na kami. Alam mo ba, namatay ng aking sariling anak. Nasunog ng aming bahay. Namatay din ang aking asawa nang dahil kay Angelita. Dapat sana namatay na siya nung nagkasakit siya. Nakaligtas siya. Pero nabulag naman. Nung mamatay ang aking asawa, dinala ko si Angelita sa bangin. Sunod-sunuran si Bulag dahil hindi niya nakikita ang buong paligid. At itinulak ko siya pababa. Matay. Si Angelita. Hindi. Nakapagtataka. Hindi siya namatay. At nang magbalik siya, hindi na siya bulag. Narinig mo, hindi na siya bulag. Nakakakita na siya. Nakikita na niya ako. Ibig mo sabihin, nagbalik siya? Oo. At ibinigay ko sa kanya ang kwintas na may nakaukit na pangalang Janet. Janet, baka ang pangalan mo? Ako ang ina ni Angelita. Ako rin ang nag-iwan sa kanya sa basurahan. Nung bumalik ako, ay wala na siya. Alam mo ba kung bakit ako umiinom? Gusto kong makalimot. Ayokong maalala ang kalupitan ko kay Angelita. Ngayon ako sinusumbatan ng aking buti. Sabi mo sa akin, saan naroon ang anak ko ngayon? Walang ibang tutulong sa kanya, kundi ang mga mother nang ihulog ko siya sa bangin. Maring bumalik na siya sa kumbento. Nasaan ang kumbentong sinasabi mo? Sa labas ng bayan, madali mo makikita. Tanggapin mo ito. Kunting halaga lang yan. Pero sana'y makatulong. At huwag ka na sanang maglalasing uli. Kung hindi ko makita si Angelita, babalik ako. Marami akong ibig malaman tungkol sa aking anak. Salamat.
Oh, anong ginagawa niyo dyan? Nagbabaybayan po. Oh, pag-ingatan niyo yung upo ko dyan, baka malaglag yan, ha? Ito nga o, binibiligan ko eh. Oh, sige. Angelita, yan ang bahay ko. Tara. Ang mabuting anak ay sumusunod sa magulang. Makinig kayo. Ang mabuting anak hindi gumagawa ng masama. Di rin pala chismis at mahal ang kanyang kapwa. Isip at ugali, bawat kilos laging tama. Ang mabuting anak ay magandang halimbawa. Kaya kung meron mang mga anak na masama, dapat nang magbago sa gawaing hindi tama. Walang itinatangi kahit bata o matanda. Babae man o lalaki, dalaga man at binata. Basta't ang mabuting anak ay tunay na karangalan. Sa buhay at kamatayan ng lahat ng magulang. Kaya kung meron mang mga anak na masama, dapat nang magbago sa gawaing hindi tama. Walang itinatangi kahit bata o matanda. Babae man o lalaki, dalaga man at binata. Basta't ang mabuting anak ay tunay na karangalan. Sa buhay at kamatayan ng lahat ng magulang. Kapten! Kapten! Bakit to, Angelita? Utang na loob. Pakinggan mo lang ang apo ko. Tatawagin ko si Manlos yung albularyo. Sige ho. Angelita, ikaw nang bahala dyan, ha? Kumain ka na kung gusto mo. Boy? Bakit? Anong masakit sa'yo? Huwag kang lalapit. Uy, ako si Carding. Sinabi ko huwag kang lalapit eh. Boy? Hindi mo ba ako nakikilala? Ako si Carding. Nagmamadali. Kayo, Manlos! Nakakapnapan na ang apo ko! Masakit na rin yung ba't ka ba yung mamadali? Ano ba nangyari talaga? Apo ka na, nalupit ang apo ko! Uy, bitawan niya ako yung malakas kayo! Bitawan mo! Dali kayo! Babae niya! Ako hirap niya! Ako hinatakot ako dito! Tao po! Tao po! Tao po! Aliyo kayo! Kanenel, bisita ko na yun! Magandang gabi po, Mang Lucio. Ang apo ko! Boy! Huwag kang lalapit. Magsilayas kayo! Layas! Layas! Ganda Lucio! Hindi mo ako kilala.
Boy, anong nangyayari sa'yo? Man Lucio, tulungan ninyo ang apo ko. Ako ang bahala, Lina. Alam ko kung bakit nagkakaganyan ang batang ito. Siya'y kinukulang. Saan ka naroon? Sabihin mo sa akin. Ang kapangyarihan mo ay laban sa aking kapangyarihan. Aray ko po! Tawagin ka. Gagaling ka, gagaling ka, gagaling. Gagaling ka, gagaling ka, gagaling. Sa nga ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Gagaling ka. Ano ba dapat sa'yo? Ikaw na naman, Lucio! Hinahamon mo ba ako? Sino ka? Bakit mo ako nakikilala? Matagal na kitang kilala. Isa kang albularyong at walang nalalaman. Sumawak ka hanggang gusto mo. Ngayon ay magkakaroon ka na ng katapusan. Ikaw ang mamamatay. Ako ay walang kamatayan. Saan ka na ron? Sabihin mo sa akin. Kahit sa impyerno ay hahanapin kita. Ang kapangyarihan mo ay laban sa aking kapangyarihan. Paano mo ako matatalo? Ni hindi mo alam kung nasaan ako. Sumasampalataya ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako Hesus Kristong iisang anak ng Diyos, Panginoon natin. Pababakita ng aking galing. Sa iyo sa ngalan ng kapangyarihan ng ating Panginoon, Jesucristo, na ikaw ay bumangon at kumaligpos
sino ka man Satanas at demonyo nagtatago sa katawan niya ng lumayas ka sa batang yan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ay, boy, magaling ka na. Salamat sa Diyos. Malusyo, salamat ho. Salamat tayo sa buong may kapal. Halika na. Ama namin sumasalamat sa pinangalan mo, mapadami ng karyan mo, hindi ng loob mo dito sa lupa. Patuwarin kami ng aming utang para. Patawarin mo ko. Diyos ko, hindi ko na uulitin. Hindi ko na uulitin. Oras na ikaw ay sumira sa iyong pangako, ikaw at ang bahay mo ay tutupukin ng apoy. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Hindi ko na uulitin. Hindi ko na uulitin. Diyos ko. Angelita, Ha? kumakain ka ba ng upo? Opo. Mamaya, itulutuin natin sa pananghalian, ha? Sige ha. Ibig ko pong makita ang inyong maamang mukha.
makikita mo lamang ako sa sandaling kukunin ko na ang aking mga mata. Kailan ko po makikita ang aking ama't ina? May nakuha nga ako kaming bata sa may likod ng kumbento. Angelita ang kanyang pangalan. Nasa bingit siya ng kamatayan nang makuha namin siya. Inalagaan namin siya. At alam niyo, matutuwa kayo. Sa kabila ng kanyang pagiging bulag, 2 linggo pa lamang siya rito. Kapag narinig niya ang boses ng mga madre, ay alam na niya kung sino ang kausap niya. Saan mo siya naroon ngayon? Ewan ko. Hanggang sa mga sandaling ito, ang mga pangyayari ho'y hindi ko maintindihan at mahirap ipaliwanag. Ang estatwang ito ng mahal na birhen ay dating nakalagay sa storeroom ng kumbento. Doon nakatira si Angelita. At nang araw na mawala si Angelita, ay nawala rin ang mata ng mahal na birhen. Naalala ko, minsan ay may sinabi sa akin si Don Gonzalo. Anya, natagpuan ko na ang aking apong si Angelita. Hindi ko lang matiyak kung siya nga ang Angelitang hinahanap mo. Saan ho naman nakatira ang Don Gonzalo ang sinasabi niyo? Hayaan mo't pasasamahan kita. Ay, kayo pala. Magandang araw sa inyo. Nareno ba si Don Gonzalo? Oo, sulit kayo. Tuloy ko kayo. Mapo muna kayo. Tatawagin ko lang sandali si Don Gonzalo. Dali lang. Don Gonzalo, may bisita ko kayo. Sino? Isang madre ho galing sa kumbento eh. Tsaka may kasamang isang babae. Pero hindi ko ho kilala eh. Magandang araw po. Magandang araw naman sa inyo. Mapo kayo. Kamusta, Sister Menen? Mabuti naman po. Pinasamahan ho siya ni Madre Superiora. Kumusta nga pala siya? Matagal ako din nagpapasyal sa kumbento eh. Mabuti naman po. Ano naman ay may paglilingkod ko sa kanila? Ipagpamanin ninyo ang paggambala ko sa inyo. At huwag ho sana kayong magagalit sa mga itatanong ko. Hindi ka nakagagambala, Miss. Jeanette ang aking pangalan. Ang aking anak. Kaya ako naririto dahil nabanggit ng Madre Superiora na minsan daw ay nabanggit ninyo na natagpuan na ninyo ang inyong apong si Angelita. Ikaw? Ikaw ang ina ni Angelita? Ako nga. Kung gayon, totoong natira dito ang aking anak. Umalis siyang nagdaramdam sa aming lahat. Lalo na sa akin. Dahil sa ginawa kong pagsisinungaling. Nang una kong makita si Angelita,
Ang unang umantig sa aking puso ay kalungkutan at pangungulila sa kanyang mga mata. Uhaw na uhaw siya sa pagmamahal ng isang ina. Ako man noon ay gutom sa pagmamahal ng isang anak. Kaya nagpanggap ako ang kanyang ina. At dahil Janet din ang aking pangalan, ay naniwala siya kaagad. Napakabait na bata ni Angelita. Nang matira siya rito, ay itinaboy niya ang dilim na matagal nang nakalukob sa tahanan ito. Inaamin ko. Hindi mapapantayan ng salapi. Ang kaligayahan ay pinalasap sa amin ni Angelita. Kung hindi kay Conrado hindi mabubunyag ang katotohanan. Sinong Conrado? Ang mister ko. Labis na nasaktan ang batang puso ni Angelita. Kaya't anumang pakiusap ay hindi namin siya napigil sa kabila ng aking paghingi ng tawad. Umalis din siya. Saan siya nagpunta? Alam ba ninyo kung saan siya nagtungo pagkatapos? Sa kumbento. Doon siya inihatid ng aking asawa. Kagagaling ko lang sa kumbento. Wala doon si Angelita. Ikinalulungkot ko. Hindi kita natulungan. Magpapaalam na po ako. Maraming salamat. Wala ka naman. Sister Benen, sandali lang. May anak ko'y padadala sa sister. Magpapaalam na po ako, Mang Karding. Sumubay ka na sa akin. Luluwas rin naman ako sa Maynila. Amin yan. Aling Lina? Bahala na kayo sa bahay. Pati na rin sa mga tanim ko. Magtatagal ka ba sa Maynila? Kung makakakita ho ng trabaho. Pero pag hindi naman babalik agad ako. Magpapaalam na po kami. Mag-iingat kayo, ha? Sige ho. Ikaw pare, baka may pera ka pa dyan. Oh, hindi ba nauuso natin katabi? Para tayo yun. Hindi problema yon. Kailangan umisip tayo ng magandang paraan.
Ano ba? Ronnie, Bing, ito pala ang pagkakakwarto. Oo nga, no? Eh, paano pag pumalag? Malas niya. Sandali lang. Taga rito ka pa? Hindi. Dapat maglagay. Dapat. Pare, kung pera yung nahanap nyo, wala ako eh. Baka sa ibang araw na lang magbigay ako. Matapang. Matapang, ha? Tony. Mula ngayon, magbago na kayo ng inyong ugali. Ang pag-aapit, pagsasamantala sa kapwa, labag sa utos ng Diyos. Sa uli-uli, lulumpuin ko na kayo. Oo. Ngayon, sino nakakalam ng bahay ng Tsaklaro ko? You know ba ang labandera? Oo. Ano nga, sasama ko na kayo. Ito, ayun ang bahay, oh. Aling Clara? Aling Clara? Sandali lang! Torbong mga tao ito. Ano ba yan? May naghahanap po sa inyo. Pamangkin daw ninyo. Tsaklaro? Sino ka ba? Si Carding ho. Si Card... Abay, pagkalaki-laki na ng batang ito, kamunti ko hindi makilala. Halika, tuloy kayo. Tuloy kayo. O sige, maraming salamat, ha? Halika kayo. Tuloy. Eh, sino naman ito? Si Angelita ho, kaibigan ko. Magandang araw po. Halika, maupo kayo. Maupo ka. Mabuti naman, nalaala mo akong dalawin. Naghahanap po sana ng trabaho. Abay, paano yung mukha mo? Inaway po siya dyan sa may tindahan eh. Ay, talagang hindi na yata magbabagong kabataan dito. Alam mo bang matagal ko nang gustong umalis sa lugar nito. Kaya lang napakahirap humanap ng titirahan. At isa pa, mapapalayo ako sa nagpapalabas sa akin. Kaya nagtitiis na ako rito. Kahit na parang dutya ko umulan, sarili ko naman. Ang alam mo ba ang Tio Anghel mo ang gumawa ng bahay na ito? Malangit nawa ang kanyang kaluluwa. Eto, Diyos ko, ako'y daldal, hindi ko man lang tinatanong sa inyo kung kayo nagsikain na. Hindi pa nga ho, Tiyang eh. Naku, sandali lamang. At ipag-aahin ko kayo. Tutulungan ko na po kayo. Napakabait ng batang ito. Ano ba ang pangalan mo? Angelita po. Naku, magkakasundo tayong dalawa. Ate, kakain na. Mauna ka na, hindi pa ako nagugutom. Ate, huwag ka sanang maggalit sa sasabihin ko sa'yo. Ano yon? Pakikiusap ko lamang sana sa'yo na sayang lamang ang ginugugol mong panahon. Naintindihan mo ba ang sinasabi mo, Lisa? Para na rin hiniling mo ang aking kamatayan. Yun talaga ang mangyayari sa'yo kapag hindi ka tumigil. Tingnan mo sarili mo, putlang-putla ka na.
Di malayang magkasakit ka niyan. Kung magkakasakit ka, kahit anong gawin mo magkakasakit ka. Ate, makinig ka sana sa akin. Asikasuhin mo na lang ang dati mong hanap buhay. Ang daming gusto magpatahi sa'yo eh. Ngayon pa ba ako titigil? Ngayon pang alam kong buhay si Angelita. Halimbawang buhay siya. Isipin mo ate, 9 na taon nang nakakaraan. Mula na kayong magkalayo. Makikilala ka ba niya? Makikilala mo ba siya? Magkasalubong man kayo ate. Malalaman mo ba na siya ang iyong anak? At malalaman niya rin ba na ikaw ang kanyang ina? Chang, aalis muna ako. Maghahanap ako ng trabaho. Angelita, maiwan ka muna dyan, ha? Isasama ko na siya sa akin nang hindi naman nag-iisa rito yung bata. May pera ka ba? Meron pa ho. Sige ho, mauna na ako. Sige. Tatandaan mo, dinadaanan natin, ha? At nasa ganon, kung ako'y maraming gawain dito, ikaw na nabaghati ng labada doon sa malaking bahay. Opo. Ako lang ba magbubuhat niyan? Sige, mabigat yan. Magandang araw po. Kuya, kumain ka. Sige po. Tapos na po ako. Angelita po. Kumain ka. Tapos na po ako nag-amusal. Aalis na mo kami ng Diego. Aling Clara, ano niyo ba itong batang ito? Pamangkin ko siya. Ano ba? Ba't ngayon niyo lang sinama rito? Gandang bata nito, ah. Salamat po. Aalis na po kami. Sige. Sergio! Oh. Sa susunod, huwag mo akong bibigyan ng alak, ha? Hindi mo ba alam na masama sa akin to? Pwede mo bang magtanong? Ano po yun? Saan ho ba dito ang bahay ni Leonor at ni Daniel? Yung sa kabila yung bahay dyan na labas mo. Uy, Angelita! Napakaganda talaga nitong anak ko ito. Uy! Sarap naman. Para makapagtrabaho ang nanay. Yan lang. May kailangan mo kayo? Sino hinahanap niyo? Oh, may bisita pala tayo, hindi mo pinapapasok. Hindi ko alam eh. Tuloy ho kayo. Tuloy ho kayo. Pasensya na ho kayo. Basta na lang ako pumanik. Kasi akala ko andito yung hinahanap ko eh. Ang aking anak si Angelita. Nilalaro ko kasi itong aming anak at nang makapagtrabaho ko eh. Siya nga pala. Upo kayo. Ang mga unan din po eh. Wala na yatang katapusan ng aking paghahanap.
Tuwan-tuwa pa naman ako nung may kutserong nagbalita sa akin na may inihati daw siyang batang babae dito sa inyong baryo. Doon naman sa mga napagtanungan ko dyan sa labasan, may nakapagpatunay na dito nga daw tumira yung batang babaeng yun. Si Angelita, naalala mo? Totoo nga ho yun. At dito siya napatira. Napakabait ng batang yun. Isa siyang anghel na kaligtasan para sa amin. Utang ho namin sa kanya ang buhay na tinatamasa namin ngayon. Kung pumayag nga lang si Angelita, ay naku, ayaw na namin paalisin. Haampunin namin at ituturing namin tunay na anak. Katunayan nga, para hindi namin siya makalimutan, Angelita ay pinangalan namin sa aming anak. Ayaw nga ho namin siyang paalisin pero ayaw niyang papigil. At ang sabi niya, hanapin niya nga ang kanyang ina. Hindi niyo ba alam kung saan siya nagpunta? Hindi ho Papaalam na ako. Salamat sa inyo. Sige ho. Karaan na nga. Alilina, daan mo muna kayo. Huwag na, salamat. Saan ba ang lakad? Kinakarding. Ako ang nagbabantay ng bahay habang nasa Maynila siya at nag-aalaga ako ng mga tanim. Sa Maynila? Kailan mo ba lumuwas? Sabi ko na ba sa inyong kasama niya si Angelita? Si Angelita ho, yung natira dito sa amin? Oo, yun nga. Ale! Nasa Maynila ho pala si Angelita eh. Saan ho sa Maynila sila nagpunta? Hindi ko nasasabi sa akin eh. Teka, sa Maynila alam ko isa lang ang pinupunta ni Carding eh. Sa kanyang tiya Clara. Siguro nga. May direksyon ho ako eh. Sandali lang ako, kukunin ko. Please lang ho. O, Chang, kumain na kayo. Naku, sige, mauna na kayong kumain, mamaya na ako. Hindi ko nga malaman kung ano itong unahin ko. May nagpapalabas sa akin na apurahan, maghahatid pa ako ng lantsahin doon sa malaking bahay. Chang, ako na lang po ang maghahatid ng mga damit. Ano naman po akong ginagawa eh. Natatanda mo ba naman ang patungo doon? Baka maligaw ka. Natatandaan ko po lahat ng dinaanan natin. Ay, naku. Mabuti kung ganon, nang maasikaso ko itong labada ko rito sa bahay. Naku, nakalimutan ko nga pala ipagbalot ng baon si Carding. Wag na ho, Chang. Doon na lang ako bibili. Meron naman tindahan doon malapit sa ginagawa namin bahay eh. Makakahigop pa ako na mainit na sabaw. Mabuti kung ganon. Sige ho, alis na ako. Ay, isabay mo na si Angelita sa labas. Siya, sige iha, kunin mo yung bayad. At kung may mga maruming damit, dali mo na rin dito. Opo, alis na po kami. O siya, sige. Ikaw si... Biko! Angeling, naku! Ano, Angeling, kamusta? Ang ganda-ganda mo nga, ang laki-laki mo na. At ikaw pa shade-shade ka pa, tsaka pa wheels-wheels ka pa ngayon. Ano pa wheels-wheels? Chideng yata yan. Oy, bigyan mo siya ng biko. Dali. Ako, magmerienda ka muna. Siya bang misis mo? Ang misis? Ano ko sira? Helper. Siya si Ani Batong Bakal. Nakita mo naman, karang-kara lamang, bakal na. Oy, alam mo ba, ikaw nagbigay sa akin ng swerte nung magkasalubong tayo noon? Palako-lako lamang ako ng biko. Ngayon, tignan mo, meron na akong traveling mini-mart. And pretty soon, magkakaroon pa ako ng traveling supermarket. Alam mo na, para makatipid ang mga misis. Hindi na sila kailangan pumunta pa sa grocery, gastos pa ng gasolina. Wika nga, conserve gas. O ano? O ikaw? At siya nga pala, meron pa ako nakalimutan. Remember nung hinold up ako ng mga masasamang loob? Kinuha ko silang helper sa aking factory. Factory? Oo, Biko Factory. Nag-aaral pa sila. Evening class, Santa Catalina College. O ikaw, nakita mo na ba ang nanay mo? Ikaw naman, mapilit lang eh. Baka naman nailibing na yon.
Eh, nangyayari sa inyo, para kang bulag na walang patutunguhan. Lahat ho tayo ay meron patutunguhan. Kung luluubin ho na Diyos na makita ko siya, gagawa ho siya ng paraan para makita ko ang aking mga magulang. Sa bagay. Well, I hope na makita mo na sila, no? Teka muna. Oh, ito. Naku, press na puto. Sige, balutin mo na. Salamat. Sige, ha? Maraming salamat sa'yo, ha? Good luck na lang sa'yo, ha? Sige. Sige, see you again. Bye-bye. Bye-bye. Ay, naku, batang Ireo. Oh. Ani? Ano pa hinihintay mo? Sumigaw ka na. Biko! Biko! Biko la la la! La 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 la! Biko! Walang yung bata yun ah. Nakita mo ba? Bakit ho ba? Paano kung hindi ko nakita? Magnanakaw na naman ang tinda ko. Saan kaya Malayo lang ho yata yun. Pag nakita ko yun, puputulan ko ng kamay. Boy, hindi ka sandali. Huwag ka magnanakaw. Masama yun eh. Kasi nagugutom ang mga kapatid ko eh. Kahit na. Manghingi ka na lang at huwag ka magnanakaw. Masama yun. O ito, kainin niyo yan ha. Salamat ha. Salamat ha. Try to understand me, Diego. My medical know-how is useless if you don't cooperate. Look, ang katawan ng tao ay parang isang makina na kung matagal lang hindi ginagamit, ay kinakalawang. Nawawalan ng silbi. Diego, please lang. Pilitin mo igalaw ang mga paa mo. Pilitin mo tumayo. Baka sakaling makalakad ka muli. Ibig kong makalakad, doktor. Pero tignan mo. Tignan mo! Tignan mo! Wala akong maramdaman! Subukan mo tumayo! Subukan mo na! Ako'y patay na! Kung gano'n, wala na akong magagawa para sa'yo. Walang makakatulong sa'yo. Kundi ikaw lamang. Doktor, pwede ko ba kayong makausap sandali tungkol kay Diego? Kung hindi ako namamali ikaw si Janet. Ako nga po. Doon na tayo sa bahay mag-usap. Kanina ka pa ba dyan? Nakita ko kasi bukas yung pinto kaya pumasok na ako. Ako na yan. Halika, tulog ka. Narinig ko yung lahat ng sinabi ng doktor. Tama ho siya. Walang ibang makatutulong sa inyong sarili, kundi kayo lamang. Magsalita ka, akala kong matanda ka. Masama ho ba yun? Hindi naman. Alam nyo, kaya hindi kayo makalakad.
Dahil ayaw niyo. Naaawa kayo sa inyong sarili. Hindi ako makakalakad. Bakit hindi niyo subukan tumayo? Sabi na hindi ako makakatayo eh. Subukan ho ninyong tumayo at tutulungan ko kayo. Ngayon, subukan ho ninyong tumayo. Bakit kailangan pa akong pumikit? Basta't pumikit ka. Sige na nga. Wow, ang ganda. May pangalan ko pa. Yan ang tanda ng pagmamahal ko sa'yo. Salamat. Daw? Subok. Tuloy namin siya sa kanyang wasak na kotse. Alam ko nagtangka siya magpakamatay. Mula nung mabilang buka. At hanggang ngayon, pinipilit niyang patayin ng kanyang sarili. Sa palagay niyo kaya, Doktor, makakalakad ba siyang mali? Sino makakapagsabi? Maaari. Maaaring hindi. Si Diego lamang makakatulong sa kanyang kalagayan. Ang ibig niyong sabihin, wala na siyang pag-asa. Para sa akin, he needs a shot or a miracle to make him walk again. Ang lahat ay gagawin ko, Janet. Makalakad lang muli si Diego. Ayan. Nakatayo na po kayo, Senyorito. Ayan. Ay, di nakita nyo. Nakatayo rin kayo. Isa pa ho. Bukas na ba? Pagod na ako eh. Ha? Bukas na lang. So, meron na. Sige. Eh, sobra po ito eh. Di bale. Ayun na. Bukas balik ka. Opo, babalik po ako bukas. Salamat po. Siya yung anak ko. Aling Clara! Bakit? Eh, may naghahanap po kay Carding. Sino? Magandang araw po. Magandang araw naman. Ibig ko lang ho sanang magtanong. Salamat, ha? Eh,
Nareno ba si Carding? Eh, nasa trabaho siya eh. At maaari siyang gabihin. Dahil ang sabi niya, maglalamay daw siya. Eh, bakit ho ba? Pamangking ko ho siya eh. Gusto ko lang sanang malaman kung nung dumating dito si Carding, may kasama isang batang babae. Oo, kasama niya. Inutusan ko lang. Pero darating na yon. Tanong na sa bahay, doon na kayo mag-antay. Hindi na ho. Babalik na lang ho ako bukas. Si Angelita. Anong sinabi niya? Anong sinabi mo sa kanya? Wala. Wala? Matagal mo na siyang pinaghahanap, ilang buwan? Wala kang sinabi kahit ano? Wala akong magawa. Kundi pagmasdan siya. Kumunti ko nang hindi mapigilan ang aking sarili. Sa pananabik na mayakap siya at pupukin ng halik. Ibig ko sana pero hindi ko magawang sabihin. Angelita, akong iyong ina. Kung sinabi ko kaya sa kanya yung Lisa, maniwala kaya siya sa akin? Sa palagay ko'y hindi nga siya maniniwala. Napakaganda niya. Higit na maganda. Kaysa inaasahan ko, nakita ko na sa aking mga panaginip. Ano ngayon ang gagawin mo? Ewan ko. Ewan ko. Magandang araw po. Siya nga pala. Nakalimutan ko sabihin sa'yo, kahapon narito siya, hinahanap ka niya. Siya ho si Carding. May kailangan kayo sa akin? Tungkol kay Angelita. Kaalis lang niya. Oo, nakita ko siya. May sadya kayo sa akin? Anong kailangan niyo sa kanya? Ako ang ina ni Angelita.
Paano niyong natiyak na si Angelita nga ang inyong anak? Nakita ko ang kwintas na suot niya. Kahawig ng kwintas mo. Tapat na bang katibayan yon? Maaaring nakakamukha lang ng kwintas nyo. Nakaukit ang pangalang Jeanette sa kanyang lakit. At nakausap ko ang mga taong nagkaroon ng kaugnayan sa buhay ni Angelita. Si Aling Lina at si Leonor. Ang kanyang asawang si Daniela nagbigay sa akin ng direksyon ng bahay na ito. Kaya ako nasundan si Carding. Kailangan kong tulong ninyo. O, di tignan nyo, nakatayo rin kayo. Oo nga eh. Pero hindi naman ako makahakbang. Palagay ko, hindi na ako makakalakad na muli talaga eh. Pag hindi nyo pinilit, bukas hindi na ako babalik dito. Wag! Bukas pipilitin ko ha. Bumalik ka ha. Alam nyo, dapat po sa inyo, mag-asawa na kayo. Siya nga naman, senyorito. Paano ako magkakaasawa? Tingnan mo naman yung itsura ko. Sino sila ulong papatol sa akin naman? Eh, isa akong inutil. Sa simula ho ba lumpo na kayo? Hindi naman. Nasabi ko na ba sa'yo na meron din akong anak na babae? Siguro kasi laki mo na eh. Eh, saan ho siya naroon? Siyo! Oh! Kunin mo yan. Ay, sandali lang po. Siya nga pala. Saan mo nakuha yung kwintas mo yan? Sabi ko sa akin ng Tio Arturo ko, na napulot daw po nila ako sa basurahan, ay suot ko na ito. Tignan nyo, may pangalan pa, Jeanette. Nanay ko. Ito po, dito. Oh, para sa'yo yan, ha? Bili ko yan para sa'yo. Salamat ho. Sige. Bukas, bumalik ka, ha? Opo, maraming salamat po. Sige. Alis na po ako. Balik ka bukas, ha? Opo! Hihintayin kita. Opo! Chang! 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 Alam niyo, si Mang Diego, binigyan po ako ng mga magagandang damit, oh. Tingnan niyo, oh, bagay na bagay po sa akin. Ang ganda-ganda. Tingnan niyo, oh.
Angelita. Amin na, tutulungan kita magsuklay ng buhok mo. Salamat po. Wala po ba kayong anak? Meron. Kaya lang, matagal kami nagkalayo. Bakit po kayo nagkalayo? Kasi, may pinuntahan ako. At, matagal bago ako nakabalik. Eh di, mahal na mahal niyo siya. Oo, mahal na mahal ko siya. At kahit ano, gagawin ko, makita ko lang na masaya siya. Kung matagal kayo nagkalayo, hindi kayo kilala ng inyong anak. Hindi nga. Pero ako, kilala ko siya. Pupunta nga pala ako sa malaking bahay. Maiwan ko muna kayo. Senyorito, hindi ho ba kayo naiinip dito? Ang laki-laki nitong bahay natin, tayong dalawa lang ang nakatira. Kaya wala pa siya, Angelita. Darating na ho yun. Tsaka alam mo niyo, senyorito, napapansin ko sa inyo. Parang sabik na sabik kayo rin sa bata. Siguro ho, gusto ninyong magkaroon ng anak na ganun kaganda, no? Senyorito, bakit hindi ho niyo balikan si Janet? Sa lahat ho nang naging kasintahan ninyo, doon lang ho ako boto eh. Kasi ho, maganda, masipag, mabait. Lahat ho nakatangian ng isang dalagang Pilipina eh, napisa na sa kanya eh. Kaya mo, pupuntahan natin siya kapag nakakalakad na ako. Ayan. Sandali lang po, senyorito. Sino po sila? Si Diego, nandito ba? Ano ho kailangan nila? Sabi mo, may pinasasabi si Doktor. Pera, Jake. Kailangan namin. Wala akong pera. Pera, sabi. Wala akong pera, sabi. Ano na? Ang pera. Wala! Wag! Maawa kayo dyan! Sumpo yan! Maawa po kayo sa kanya. Ayo! Bigyan mo ng pera! Bitiwan mo siya! Ibigay mo may pera! Ha? Diego, huwag mong pabayaan mamatay ang ating anak. Ibigay mo na ang kanilang hinihingi. Walang nga yung nagbigay, ha? Ha? Subukan natin ngayon. Subukan natin. Subukan natin. Halika ito. Bitiwan mo! Subukan natin. Diego! Hoy! Bitiwan mo siya! Diego! Bitiwan mo siya! Tago ka! Hoy!
Hoy! Sige, gumapang ka. Mahal na Birhen, tulungan niyo po ang aking ama. Gapang! Hello? Doc? Oh, si Doktor. Doc, kailangan may bonus kami dyan. Bakit kayo magkakaroon ng bonus? Bah, masasakit ang katawan nitong mga bata ko. Ang lakas palang manuntok ng lumpong yan eh. Lumpo? Sumuntok? Paano kayo susuntokin ng lumpo? Kundi tumayo at lumakad. Jesus Mariosep, tumayo nga, nanuntok pa at nanipa pa. Ano? Lumakad? Kaya, ang plano mo, tagumpay. Doble babayad ko sa inyo. Thank you, Doc. Di baling masasakit ang mga katawan namin. Kaya naman tapalan ng salong